God, hallelujah. Naiya ko po ang lahat, ihanda na po ang kanilang mga blessing para po sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kamusta po ang lahat? Amen, praise God. Puyin ang aming mahal na Panginoon. Magbagat po muna tayo ng shining sign. We are blessed and highly favored. Amen. Sinapala po ba ang lahat? Amen. Bago po ang lahat, gusto po kayong batingin na 8th-year anniversary DLC Bagong Silang. Amen? Nagkakalang po ba kayo? Tumawag tayo ng 8 years? Parang kailan lang po, hindi po ba? Amen. Naalala ko na ikat 3 years ko na po dito sa PLC. At ako po'y nagagalak na every time po na celebrate po na anniversary is ako po'y nakakabahagi po sa ating selebrasyon. So, kayo po ba'y natutuwa? Amen. Gayon din po ako. Ako po'y natutuwa na tayo po ay pinagpala sa provision ng ating mahal na Panginoon. Kinabot natin ang 8 taon ng kanyang pagpapala at sa mga darating pang taon, tayo ay sasamahan ng ating mahal na Panginoon. Kasi po bang lahat? Amen. Isang malakas na ikaw para sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Basahin ko po muna ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa Psalm 66. Sabi po rito, make a joyful noise unto God, all ye lands. Sing forth the honor of His name. Make His praise glorious. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee. They shall sing to thy name, Selah. Come and see the work of God. He is terrible in His doing towards the children of men. At po pang lahat? He turned the sea into dry land. They went through the flood on foot. There did we rejoice in Him. He ruled by His power forever. His eyes behold the nations. Let not rebellious exalt themselves, Selah. Oh, bless our God, ye people, and make the voice of His praise to be heard. Amen? Amen. Hallelujah! Which hold our soul in life, and suffer not our feet to be moved. For thou, O God, hast proved us, thou hast tried us as silver is tried. Thou brought us into death, thou laid affliction upon our loins. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but thou broughtest us out into a wealthy place. Amen? Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what He hath done for my soul. I cried unto Him with my mouth, and He was exalted with my tongue. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me, but verily God had heard me. He had attended to the voice of my prayer. Blessed be God, which had not turned away my prayer, nor His mercy from me. Amen? Amen. Hindi po aksidente na tayo po nandito. Masaya po ba ang lahat na narito para magpuri sa ating mahal na Panginoon? Ako rin po'y nagagalak na tayo po'y nandito upang magpuri sa ating mahal na Panginoon. May dahilan po kung bakit tayo nandito. Tayo po'y kinakatagpo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya po, handa na po ba kayo magpuri? Kasama namin ng mga musisyan sa ating mahal na Panginoon? Handa na po ba tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon? Amen? Magpuri ang sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah!
ay sinustina mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At alam namin, Panginoon, na sa aming mga journey, Lord God, na darating, Panginoon, we will never walk alone, Lord God. Amen. Kasama ka namin, Panginoon, sa lahat ng journey ng aming mga buhay, sa kasiyahan, sa kalungkutan, maging, Panginoon, sa aming mga journey, Panginoon, kasama ka namin, Panginoon. Hindi mo kami iniwan, sapagkat yan, Panginoon, ang iyong pangako na aming, Panginoon, pinangahawakan sa aming mga buhay, O God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Bawat sandalo, may nagalakan. Let us manifest the journey in front of us. Release, Lord God. When least expected, never done. So I wouldn't be surprised when you deliver every time. But mountains up, you say, when bodies old,
ang pinakamataas na papuri, Panginoon. You deserve it, Lord God. Salamat, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na kami, Panginoon, sinasamahan, Lord God. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong Holy Spirit, Panginoon, na ibig, Lord God. Lagi kami, Panginoon, sinasamahan. Pinihil po, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na patuloy, Panginoon, na kami, Panginoon, yung maasa sa iyo, Lord God. Hindi namin magagawa ang lahat, Panginoon, kung kami, Panginoon, hiwalay sa iyo, Lord. Kaya, Panginoon, kami, Panginoon, nagpapasalamat, Lord, sa mga nakaraan, Panginoon, at sa mga darating pa na panahon sa aming journey, our next seasons, O God. We know that you have a great plan to each and every one of us, O God. Maraming salamat, Lord, dahil, Lord, sa panahon, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nawala ng pag-asa, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang aming sandigan. Naging kaaliwan, Panginoon, sa mga panahon nila, Lord God. Maraming salamat, Lord. Dahil, Lord, alam namin, Lord, na kami, Panginoon, may magandang kinabukasan, Panginoon, sa hinaharap, Lord God. We use our waiting time, O God, your perfect timing, O God, sa aming mga buhay, Lord. Sa Panginoon, maraming salamat, Lord. Narito kami, Panginoon, sumasamba at iluwalhati ka, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pag-iwalhati, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Siyempre po, naiintindihan ko ang mga kaguluhan niyo. Dahil kayo'y nagagalak, dahil tayo'y umabot ng 8 years. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So mga anak ng Diyos, how are you today? All is well. All is well. Pakibati nga ang inyong mga katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Okay, maaaring may bago ngayon. So kung nagtataka kayo kung ano ang ibig sabihin ng Charito, ito po ay Greek word na ang ibig sabihin na kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay lubos na pinagpala at pinaboran. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So blessed. Napakaganda ng awitin ang sabi doon. I'm confident na anumang season ng buhay ko, ang katapatan ng Panginoon ay nananatili. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng season ng ating mga buhay, ang Diyos ay laging tapat, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Amen? So, pwede po bang punuin natin itong portion na ito, yung mga nasa hulihan? Pwede po ba? Yung mga nasa hulihan, pwede po bang, ayan. Ayan.
Meron pa pong bakante, may 3 pa dito upuan, meron pa dito sa unahan. So ipagpapatuloy po natin ang ating serye. Pang-anim na po ngayon, your next season is coming. At ito po ay nasimulan na natin last week. Tatapusin natin ngayon ang pangatlong punto. Because we reserve the best for the last. We reserve the last. We reserve the best for last. Bakit po? Sapagkat eksakto po itong ating selebrasyon ng ating 8 years anniversary. So nasimulan na natin ito, pero po nakikita ko po na merong mga nandito na wala last week. So konting pasensya lang po. Bibilisan ko lang naman po itong review. So sabi ko nga po last week, ito po ay your next season is coming ay may 3 points po ito, 3 things happens when grace finds you from the story of, sino pong tinalakay natin last week? Sino po yung character last week na pinag-aaralan natin? Jacob. Palakpakan po ang mga nakasagot. But before we start, let's pray. Father in heaven, we thank you so much. Napakalaking pasasalamat namin, Panginoon, sa araw na ito. Indeed, O God, this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Lord, thank you so much for sustaining us for the last 7 years. And now, we are journeying into our 8th years ng iyong katapatan sa iyong simbahan, Panginoon. Lord, maraming salamat. Tunay na dinadakila, pinasasalamatan ka namin. Lord, thank you so much for this day. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, truly, Lord, nasa kalagitnaan ka namin and you inhabit the praises of your people. Lord, thank you sapagkat buhay na buhay ka sa aming mga buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos na totoo, ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na nagmamahal, at ikaw ang Diyos na lahat sa amin. Lord, wala kami kung wala ka. Thank you so much. Lahat ng bagay ay nalikha dahil sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig, Panginoon. At hayaan mo sa umagang ito, Panginoon, na sa aming pag-aaral, Panginoon, ikaw ang maitaas ang iyong mga salita, ang aming maintindihan. Maintindihan namin, Panginoon, hanggang sa aming sa katuparan, sa aming mga buhay, may apply sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa aking mga kapatid na itinako mo, Panginoon, sa bahay-sambahan mo. Maraming salamat, Ama. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ang sabi ko nga po last Sunday, natagpuan ka ng biyaya ng Diyos. Amen. Natagpuan ka ng biyaya ng Diyos sa hindi mo magandang nakaraan. So, your next season is coming at pinag-aralan natin 3 things happen when grace finds you from the story of Jacob. So, si Jacob po ang ating pinag-aralan last week. And number 1, grace finds you in a flawed past. So, lahat po tayo ay merong mga hindi magandang nakaraan. Lahat po tayo, sapagkat sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Amen? Kaya bawal maghusga. So wala, sabi ng Biblia, na si Adan, ang unang Adan ay bumagsak. Ang lahat ng tao ay pinanganak, naman na ang kasalanan niyo. Kaya, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga ina, dala na natin ang kasalanan. Maaaring iba-ibang istorya natin, pero hindi natin maitatanggi. Lahat tayo ay merong hindi magandang nakaraan. Amen po ba? So, ganun po ang nangyari sa kwento ni Jacob. Kaya mula sa istorya ni Jacob, tinignan po natin kung papaano ang biyaya ng Diyos ay kanyang natanggap
At ito ay ang biyaya ng Diyos ay gumawa sa kanya ng kagilagilalas. At mula sa season na hindi maganda sa buhay ni Jacob, ay dinala siya sa season na napakaganda. So sabi ko nga, ito po ay tinalakay natin last week, kaya dadaanan na lang natin po ang mga PowerPoint na ito. Jacob names means deceiver. Pag sinabi pong deceiver, manloloko. At ipinamuhay niya po ito, paano niloko niya ang kanyang kapatid na si Esau, ninakaw niya ang kanyang birthright, at kinuha ang blessing ng kanilang tatay. I hope maliwanag ito last week. So, si Jacob po ay manloloko. Manloloko itong si Jacob. Ayan. Niloko niya. So, alam ko po, binitali ko ito last week. So, hindi maganda. Ang ginawa ko ito ni Jacob ay kasalanan. Hindi ito maganda. Pero ano po ang nangyari? God's grace did not bypass Jacob despite his loss. Instead, it entered his life, redirecting his deceitful schemes to advance the covenant promise made to Abraham. Hindi po nilagpasan ang biyaya ng Diyos. Bagkus, inakomodate ng Diyos, inakomodate ang biyaya ang kanyang kamalian at itinago ang kanyang kamalian. At binigyan siya ng pagkakataon mula sa kamalian makabounce back. Amen po ba? Lahat tayo, walang perfecto. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon makabounce back. Napakabuti po ba ng ating Panginoon? Amen. At sabi ko nga kanina, hindi po nag-iisang kwento itong nangyari kay Jacob. Marami pa po sa Biblia. Marami po sa Biblia na ganun din nagkamali. Pero sabi ko nga, napakabuti ng biyaya ng Diyos. The story of Jacob is not an isolated story in the Bible, pero marami pa. At isa dyan si David. Si David na nakumit ng adultery with Bathsheba, to the extent of killing his husband Uriah. Basahin niyo po yan ng mga nakalagay na caption kung saan matatagpuan. Inilagay niya sa front line ng digmaan at itong si Uriah ay napatay. Yet, in Psalms 51, David cried out in Psalms 51 for God's mercy. At ano po nangyari? He found grace, and that grace restored him. Amen po ba? Matindi ba ang kasalanan ni Jacob? Matindi ba ang kasalanan ni David? Matindi po. Hindi maganda, mali. At ito ay tunay na napakabigat. Pero grace found them and restored them. Isa pang kwento. Si Peter. Kilala natin si Pedro. Ilang beses niya dininay si Jesus Christ? 3 times. Pero ano pong nangyari? Yet, he was given grace, reinstated, and empowered to proclaim the risen Savior. At alam natin, napakalaking bahagi ni Pedro sa Ebanghelyo ng Diyos. Sino pa? Si Saul of Tarsus. Ito matindi. Persecutor of the church. Nung panahon na yun, pag ikaw ay mananampalataya, ito-persecute kami, Pablo. Pero ano pong nangyari? On his way to Tarsus para persecute ang mga Christian, he encountered God's grace on the road to Damascus. He was transformed. And he rose to become the apostle to the Gentiles. Amen po ba? And imagine, 13 books in the New Testament was written by Saul of Tarsus. Amen po ba? So, hindi natin kayang questionin at wala tayong karapatan questionin ang Diyos.
Kaya tayo man mga kapatid, ano man ang kwento natin, iba-iba man ang kwento natin, lahat tayo ay may hindi magandang kwento sa ating mga nakaraan. Pakitaas nga ang kamay ng mga taong may maganda na perfectong nakaraan. So wala. Kasi sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Grace confronts our failures, not to condemn, but to transform. So ang biyaya po, hindi tayo kinokondemn. Kaya sinasabi ko, bawal magkondena. Bawal mag-judge. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-judge. Amen? Amen. Like Jacob, we must own our brokenness and invite God's mercy to step into our flawed past and change it. Amen? So, point number 2. Pakibasa na po. Yan. Grace meets us in a resting season. Dumating sa atin ang biyaya sa panahon ng pakikipagpuno. May mga pakikipagpuno po ba nangyayari sa mga buhay natin? Yes. May mga struggle po ba? Yes. Meron po tayong mga wrestling season sa buhay na ito. At sa panahon ito, tanda natin mga kabiyaya, dito tayo kinakatakbo ng biyaya ng Diyos. Kagaya ni Jacob na niloko ang kapatid, kinuha ang birthright dahil lang sa isang mangkok na lentil soup at kinuha ang blessing na dapat sa panganay, pero siya ay pinatawad ng Diyos. Kinatakbo ng biyaya. Ano pong nangyari? After years of running, dahil galit na galit si Esau sa kanya, nagtago siya, tumakbo. After years of running from his past and fearing his brother Esau, Jacob found himself alone by the Jabbok River when a man reasoned with him until daybreak. Nung nag-iisa na po itong si Jacob, ayan, may lalaki nakipagpulong sa kanya. Ito yung versikulo. So Jacob was left alone and a man reasoned with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip sa may balakang po, so that his hip was wrenched na nalinsad. As he reasoned with the man, then the man said, nung nakita ng lalaki na hindi niya kaya si Jacob, ano ang sabi niya? Let me go, for it is daybreak. Mag-uumaga na. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Alam niya ako, napagnatagpuan siya ng kapatid niya, papatayin siya dahil matindi ang kasalanan ginawa niya. At alam niya ang pagkakaiba ng blessing. Baliwala ang nakuha niyang mana kung papatayin siya. Tama po ba? Tama po ba? Sabi niya, mamamatay ako pag ako natagpuan ng kapatid ko. Kaya ang sabi niya, unless you bless me, I will not let you go. In that night, in that all-night struggle marked by pain, persistence, and an unyielding grit, Jacob discovered that God's grace often meets us not in comfort, but in the heart of our fiercest wrestling. Amen? So, na-realize siya ni Jacob. Bakit wala? Nung nasa hindi na siya komportabling kalagayan, na-realize niya, he discovered that God's grace often meets us not in comfort, but in the heart of our fiercest wrestling. So lahat tayo po ay may mga
bubuno. Unless God intervenes, unless God breaks heaven come down to touch our weary soul, wala pong mangyayari sa atin. And again, sa mga resting season ng buhay natin, ang istorya po ni Jacob ay hindi nag-iisa. Nandyan po ang istorya ni Moses. Who wrestled with feelings of inadequacy. Nakipagbunot siya sa kanyang sarili. Sa kanyang pakiramdam na hindi siya sapat. Before the burning bush, until God's enabling grace equipped him for great leadership. Ang sabi ng Diyos, ang sabi niya, hindi ako marunong magsalita. I have a speech may kahinaan siya sa pagsasalita, pero ang sabi ng Diyos, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang nakapagpapasalita sa tao? Hindi ba ang Diyos? Sapagkat walang imposible sa Diyos. Amen? Sino ba? David. Ang daming pinagdaanan ni David. He poured out, how long? How long, Lord? Ito po ang kanyang panalangin sa Psalms 31. Psalms 13. Marami siyang how long, how long, how long. Pero ano po ang nangyari? In the end, only to end up praising God and trusting His unfailing love. So, tingnan natin yung mga how long ni David. How long, Lord? Hanggang kailan, Lord? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Verse 2. How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? Sobrang kalungkutan. How long will my enemy triumph over me? Maraming naghahangad na siya ay bumagsak. Look on me and answer. Lord my God, give light to my eyes or I will sleep in death. And then my enemy will say, I have overcome them, and my foes will rejoice when I fall. Amen. Sino ba dito na may mga walang kaaway? At alam natin, siyempre, pag galit sa atin ang tao, anong ibinibigkas kontra sa atin? Mga negatibo. Ganon din si David. Pero si David talagang pinagtantaan ang buhay niya. Pero tingnan natin ang verse 5, but I trust in your unfailing love. Sa kabila ng lahat, ang sabi niya, I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. So bumalik sa alaala ni David lahat ng kanyang pinagdaanan. Maaaring may weighing scale siya. Ang nasabi niya, mas matimbang at mas higit ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pagkakaan. Who would forget Paul with his sword in the flesh? Ilang beses niyang hiningi na alisin ang tinik sa kanyang laman. Pero ang sagot ng Diyos, my grace is sufficient for my power is made perfect in weakness. Inalis agad? Hindi. May mga bagay na hindi inaalis ng Diyos upang turuan tayong magtiwala sa Kanya. Sapagkat siya lang ang makagagawa ng lahat. At pag tayo'y mahina, doon lumalabas ang lakas ng Diyos na ating pinagtitiwalaan, sinasamba. Amen po ba? Amen. So, grace meets you in a wrestling season. Baka nandun tayo sa wrestling season. Baka nandun tayo sa ating mga panalangin. How long, Lord? How long? Maaaring nakikipagbulong ka sa kung ano-anong mga pangyayari sa buhay mo. At tinatanong mo ang Diyos, how long will I endure this, Lord? Kung nandyan ka sa punto na yan, kapatid, sinasabi ko sa iyo, huwag kang tumigil. Amen? Huwag kang tumigil hanggang mag-end up ka praising the Lord
and trusting His unfailing love. Dahil lagi may magandang bigay ang biyaya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay. Review lang po yun. Pinutol natin sa point number 3, and the point number 3 is grace gives you a new beginning. Bakit po pinutol ko? Because we are entering our new beginning in this 8 years anniversary of our church. Amen po ba? Amen. Pakibati mo lang yung katabi, happy anniversary. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. 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 Kakatapuin ka niya at dadating ang kanyang biyaya sa iyong flood season, sa iyong flood past, and in the middle, there will be resting. Amen. Magkakaroon ng pagbubuno, magkakaroon ng struggle. Bakit? Because you are headed to a new season of your life. Kaya pala, kaya kailangan may mga pagbuno dahil may plano ang Diyos, dadalhin ka na sa magandang season ng buhay mo. Amen po ba? Amen. Kaya bawal mainip. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, bawal mainip. Bawal mainip. Tinitingnan mo lang, hindi ka naman nagsasalita. Sabi ko, sabihin mo sa katabi mo, bawal mainip. Yung iba parang mga walang katabi. Kinakausap ang hangin. Ganito na lang, sabihin mo sa iyong sarili, bawal mainip self. Yung iba hindi pa rin nagsasalita eh. Itaas mo na lang ang iyong kamay at sabihin mo, Lord, hindi ako naiinip. Lord, hindi ako naiinip. Pagpapaka natin ang ating Panginoon. Ang biyaya ay nagbibigay ng bagong simula. Sabihin mo sa iyong katabi, ang biyaya ay nagbibigay ng bagong simula. Ang biyaya ay nagbibigay ng bagong simula. Amen. When Jacob wrestled through the night and refused to let go until he received God's blessing, he heard his life-changing word. May narinig siya. Kung siya'y nakikipagbuno and refused to let go, may narinig siyang salita na nagpabago ng kanyang buhay. Life-changing word. Ano po yun? Ang sabi po sa Genesis 32 verse 28, your name will no longer be Jacob, but Israel. Because you have struggled with God and with humans and have overcome. Amen? So mga kapatid, kailangan po nating madaanan ang pakikipagpuno at malagpasan po natin ang mga struggle at ang mga pakikipagpuno sa buhay. Hindi po yan maiwasan. Dadaanan at dadaanan natin yan. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, huwag mag-alala. Amen? Sapat ang biyaya ng Diyos pagkatapos niyan ang bagong simula. Amen? Kaya huwag susuko, huwag aayaw. Sabi sa katabi, huwag susuko, huwag aayaw. Huwag mapaghinaan ang loob sa mga wrestling season ng buhay. Amen? Dahil ang sunod po niya, ang bagong simula. Amen? May bagong simula. Kasi bago dumating ang bagong umaga, lagi pong merong madilim na gabi. Amen po ba? Bago dumating ang bagong umaga, merong madilim na gabi. Amen? Amen? Kaya kailangan mo maghintay dahil ang susunod po dyan ay bukang liwayway.
Masarap po ba pakinggan yung pagbubukang liwayway? Yes. Amen. Kaya po, sa Resurrection Sunday, yan, promotion to hihintayin natin ang pagbukang liwayway at aalalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sapagkat lumipas na ang magdamag, magbubukang liwayway na. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang 11:59 ng gabi at 12 midnight, pag sumilip ka sa bintana, may pagkakaiba po bang itsura? Wala. 11:59 to 12 midnight. Ilang minuto po yan? Isa. So, parehas lang ang dilim ng 11:59 to 12 midnight. Pero, pag tinignan mo ang relos, there is a huge difference. Tama po ba? Yes. Dahil ang isa, ang nakalagay PM, yung 11:59. Pag 12 midnight, ang nakalagay PM. Grabe no? Kasi ang AM po ay another day. Ang 11:59 ay the same day. Amen? Pag palo ng 12 midnight, 12 a.m., it's another day. Amen. So, maaaring wala pang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Nandun pa rin yung sakit. Nandun pa rin yung problema. Nandun pa rin yung kirot. Nandun pa rin yung struggle. Pero konting hintay pa. Dahil maya-maya ng kunti, sisilip na ang liwanag. Amen? Hanggang sa ang malaking liwanag ng plano ng Diyos sa buhay mo ay dumating dahil ang biyaya ng Diyos ay totoo. Amen? Amen. Ang biyaya ng Diyos ay totoo. In that moment, grace did more than forgive Jacob's deceit. It gave him a new identity as Israel. Prince with God. Ito pang ibig sabihin ng Israel. Prince with God. Prinsipe kasama ng Diyos. His story shows that grace doesn't just cover our failures, it transforms who we are. Amen po ba? Ang pangalan Jacob po, ang ibig sabihin ay deceiver, manloloko. Pero yung mga hindi nakakaalam ng Biblia, tuwang-tuwa sa pangalan Jacob, ipinapangalan yung Jacob. May tiyuhin ako dati ang pangalan Jacob, si Jacob. Ngayon na ba tanto ko nung ako nag-aaral na, hindi pala maganda yung pangalan niyo, kaya yung mga buntis dyan. Pag lalaki ang mga anak niyo, huwag yung pangalan ng Jacob ba? Kasi si Jacob, ipinamuhay niya ang kanyang pangalan, di ba? Ipinamuhay niya yung panloloko niya sa kanya, kapatid. Pero hindi po maganda ang kahulugan ng pangalan ng Jacob. Pero isip ng konti, bakit pinalitan ng Diyos ang pangalan Jacob at ginawang Israel? Sapagkat po gusto ng Diyos magkaroon ng demarcation mula sa lumang buhay patungo sa bagong buhay. Prince with God. Ibig sabihin po ng Israel. Prinsipe kasama ng Diyos. Kasi kung prinsipe kang mag-isa, prinsipe ka ng kadihiman. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun? No. So, madilim yun. Pero hindi ka po prinsipe mag-isa. Ikaw po ay prinsipe kasama ng Diyos. Para po natin ang ating Panginoon. Kaya tiyak na magtatagumpay ka kasi kasama mo ang Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya papabayaan. In every season and in all seasons of your life, He will not leave you alone. Amen? Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya papabayaan. The Lord is with you. God is with you. At mula sa Jacob, naging Israel, ito ay naging hudyat ng kanyang pagtatagumpay
sa kanyang buhay. So, pumudyak na ang tagumpay sa buhay ni Jacob. Ganon din po ang nangyari sa atin. So, yung mga character sa Bible, hindi lamang natin yan titingnan na nangyari yan sa kanila. Tingnan natin sa ating mga sarili. Katulad din po natin, pinalitan po ang ating lumang pagkatao nang makilala natin ang ating Panginoon. Amen? 2 Corinthians 5:17. Pakibasa po. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new is here. Where is the old? Where is the new? Here. Right here, right now. Kaya, bago ka na. Sabihin mo sa katabi mo, bago ka na. Bago ka na. Lumipas na lumipas na ang luma mong pagkatao. Lumipas na ang pagdamag, bago na ang araw na ito. Lumipas na ang old season. So, lumipas na. So tayo ay nasa new season na. Isang season na pinagpala, season na pinaguran, season na malakas, malusog, masigla, at nasa atin ang pabor ng Diyos. Siya, amen. 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 So, hayaan yung bigyan mo kayo ng isang example. Rahab once a harlot. Pwede po ba kayo na lang bumasa? Rahab was a harlot in Jericho, was scattered into God's family. Praise for her faith. And even included Jesus of the Jews and as successful. So, isipin po natin yan. Hindi po sumagi sa isip ni Rahab na yan po ay mangyayari sa buhay niya. Pero po mula sa old season na siya po ay prostitute doon sa Jericho, lumipat siya sa new season. New season ang buhay niya. Napakaganda pong pangyayari sa buhay niya mula sa pangit na nakaraan, ipinakita sa kanya ng Diyos. Napakaganda, maliwanag, bagong season ng buhay niya. That she was praised for her faith. Amen po ba? And she was even included in the genealogy of Jesus. Sipin mo, prostitute, kasama sa pinagmulan ka ni Jesucristo. Ibig sabihin, napakadakila ng biyaya ng Diyos. Hindi nagpipili, hindi nagtatangi. Amen? Hindi nagtatangi. Ano man ang nakaraan mo, pag ikaw binago ng Diyos, ang tingin sa iyo ng Diyos ay bago. Amen? Amen? Bago kang nilalang sapagkat binago ka ng biyaya ng Diyos. So, ano kung tawag dyan? From old season to the new season. Kaya, kailanman mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob. Amen po ba? Lahat tayo ay nasa bagong season na. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Anong season? Season na pinagpala, season ng biyaya, season ng umaagos, rumaragas ang pagpapala ng Diyos at pagpapala ng Diyos. Amen? Kalakasan, kalusugan, biyaya, tagumpay, sapagkat ito ay kay Kristo. Shout Amen. Amen. Pakibasa po. Amen. So in every case, God's transformative grace removed old labels and wrote new ones. Niremove na po ang lumang labels. Amen? Including the black labels. Lahat ng mga hindi magagandang label na dati binibigay, ibinabato sa iyo, niremove na yan ni Lord. Hayaan mo ang tao na batuhin ka ng mga black labels, ng mga old labels mo. Ang importante, ano ang ibabato sa iyo ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. You are an ambassador of Christ. You are an heir of promise. Amen? So, wala nang kapangyarihan ng diablo. Kung ano man siksik sa mga isip natin, dahil sa mga naririnig natin ng binabato ng tao, no way. Amen? Dahil tayo ay nakatingin sa kung ano ang tingin ng Diyos sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. So, kaya wala na yung old labels, wala na yung mga black labels. All you are now is a new creation in Christ Jesus. Amen? You are now a new creation in Christ Jesus. So, palakpakan po natin. So, let us see these three things happen when grace finds you from the story of Jacob. Number 1. Grace finds you in the Lord cross. Number 2. Grace meets you in the resting season. Number 3. Grace gives you a new beginning. Can you say amen? Amen. Amen. So, no longer Jacob, you will be called Israel. The prince with God. No longer the old labels, you become new in Christ. Amen? Amen. So, ngayon naman po, titingnan natin ang life application. So, baliwala lahat yan kung walang life application. Number 1. Pakibasa po. Don't let your past haunt your present. Don't let your past haunt your present. Huwag mong hahayaan ang iyong nakaraan ay multuhin ang iyong kasalukuyan. Namumulto mo ba ang mga hindi magandang nangyari sa buhay? Yes. Minsan ginagamit po yan ng diablo. Ibinabalik sa ating mga kaisipan, oh, dati nga eh. Ikaw nga, ganyan, bakit? Para panghinain tayo. Panghinaan. Mawala ng pag-asa at ma-focus ang atensyon sa mga nakaraan natin. Pero, huwag nating hahayaan na multuhin tayo ng nakaraan, multuhin ng nakaraan natin ang ating mga kasalukuyan. Jacob lived in the shadow of his own deceit until he wrestled with God and received a new name. Ipinanmuhay ni Jacob ang kanyang pangalan. Pero, yung nakaraan na yun, nagkaroon siya ng takot. Dahil sa bunga niya, pwede siyang patayin. At talagang papatayin siya sa galit ng kanyang kapatid. Pero nagkaroon ng pagbubulong. At sa pagbubulong na yun, ang sabi niya, I will not let you go. At ang nangyari po, Jacob received a new name, no longer Jacob, but Israel. Amen? He was called Israel, sealed with divine blessing, prince with God. Amen po ba? Yung bang hindi magandang pangyayari sa buhay ni Jacob, naging maganda? Yes. All because of the grace
of God. Amen? Don't let your past haunt you. Christ's mercy covers every failure and rewrites your story. Kaya ba i-rewrite ng Diyos ang iyong storya? Hawak niya ang panulat eh. Amen? Hindi pa tapos ang kwento na bawat isa sa atin. Pwede pa yan i-rewrite ng Diyos sapagkat siya ang may gawa sa atin. Amen po ba? Siya ang may gawa sa atin. Siya ang may likha sa atin. Kaya lang sa kanyang kapangyarihan, baguhin ang kwento ng buhay natin. Amen? Amen. Inviting you into a future marked by grace and purpose. Amen? Bibigyan ka talaga ng layunin, markado ng kanyang biyaya. Amen? Number 2. Hold on to what God wants to do in your life. Huwag mong bibitawan. Hold on. Sabihin mo sa katabi mo, hold on. Hold on. Ang sabi ng ni Jacob, I will not let you go until you bless me. So, huwag mong bibitawan. Ang pagpapalang inilaan ng Diyos sa iyo, huwag mong bibitawan ang iyong kalakasan, kalusugan, biyaya, pagpapala at pabor dahil yan po ay binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Amen? Amen. So, hold on. Just as Jacob refused to let go until he received God's blessings, hold on to what God wants to do in your life. He already secured your blessing in Christ. Finished work on the cross. Amen. Amen. So, sinicure na po ng Diyos ang iyong kagalingan, kalusugan, pagpapala at pabor. Si Kristo, bagaman mahirap, bagaman mayaman, siya'y naghirap para saan? Para tayo ay guminhawa. Amen po ba? Amen. Siya'y nabugbog at nasugatan para sa kanyang bugbog na katawan. Tayo po ay gumaling. Si Kristo po ay nagtagumpay na para tanggapin natin ang katagumpayan sa buhay na ito. Amen? Kinuha niya lahat sa krus upang tayo ay lumaya sa sumpa. Amen. Para tayo ay lumaya sa sumpa at ma-enjoy natin ang kanyang pagpapala araw-araw. Amen? Araw-araw ng ating buhay. Of course, nangyayari lamang po ito sa mga naniniwala. Kaya ang tanong ko, naniniwala ka ba, kapatid? Yes. Amen. Dahil pag hindi ka naniniwala, hindi ito mangyayari sa iyo sapagkat hindi obligado ang Diyos na gawin sa iyo ang hindi mo pinaniniwalaan. Amen? Amen. Naniniwala kayo? Amen. Then shout, I believe. I believe. I believe. I believe. In the midst of your struggle, His grace reminds you, pinapaalalahanan tayo ng kanyang biyaya, that every promise has been sealed. Pinapaalala sa atin ng Diyos na lahat ng kanyang pangako, sinelyuhan niya na po ito. And awaits your wholehearted faith because it only happens to those who believe. Amen? Amen. Hindi mo obligado ang Diyos na gawin sa iyo, hindi mo pinaniniwalaan. Napaka-importante po yan sapagkat ginagawa lamang po ang mga bagay na yan ng Diyos sa mga naniniwala sa Kanya. Sapagkat kung hindi, bakit tatanungin niya ang 2 bulan? Naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Ano po ang sagot ng 2 bulan? Opo. Naniniwala. Pwede bang pagalingin na lang? Pero kailangan banggitin, kailangan sabihin, sapagkat ikaw po ay naniniwala sa iyong puso, binibigkas ng iyong bibig. Kaya napaka mahalaga na bigkasin natin kung ano ang ating pinaniniwalaan. Sapagkat para kay Jesus, kaya niyang gawin ang mga bagay, kaya niyang makakita ang mga bulag. Pero bakit pa niya tinanong, do you believe?
that I am able to heal you, sapagkat gagawin lamang ng Diyos ang mga imposibleng bagay sa buhay mo kung ikaw ay naniniwala. Amen? Tayo ay naniniwala sa puso o ulitin ko at nagsasalita. Kaya, huwag mong sasabihin naniniwala ka pero tikong ang iyong bibig. Amen? Amen? Dahil ang espiritu ng faith ay declaration. Amen? Kaya i-deklara mo. Amen? Amen. Kaya kung ikaw ay pinagpala, sabihin mo, ako ay charito. Ako ay charito. Ako ay pinagpala at pinaburan. Ako ay pinagpala at pinaburan. Ako ay malakas, Ako ay malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay na mahaba. Amen. Amen? So, kaya huwag niyong pinapaliwala yung mga sinasabi natin tuwing linggo. Na tayo ay mga charito. Amen? Amen. Sapagkat hindi po tayo sinuwerte. Hindi po tayo swerte. Wala sa Kristiyano ang swerte. Amen? Pinagpala ka na Panginoon. At yan po ay napakahalaga at huwag mong bibitawan. Hold on. Hold on to what God wants to do in your life. So isipin, paniwalaan mo that God is happy to bless you. Amen. Nalulungkot po ba ang Panginoon na ikaw ay kanyang pinagpapala? Amen. Nalulungkot po ba ang mga magulang na nabibigyan ng na-i-extend ang pagpapala nila sa kanilang mga anak? Of course, tayo mga magulang, kung pwede lang ibigay natin lahat ng meron tayo, gaano pa ang Diyos? Amen? Gaano pa ang Diyos? So, isipin natin palagi, paniwalaan natin na ang Diyos ay masaya na tayo ay pinagpapala dahil mabuti, mabait ang Diyos. At gusto niya lahat ng magagandang bagay para sa kanyang mga anak. So, hold on. Kagaya ng babae, inaagasan ng dugo for 12 years. Hawakan mo ang laylayan ng damit ng Panginoon. At ang milagro ay para sa iyo. Amen? Hawakan mo ang kanyang biyaya. Ito ay para sa iyo. Amen? And number 3, pakibasa po. Live out the new life God has given you. Live out the new life God has given you. So let's live out the new life God has given us. Jacob emerged from that wrestling match, transformed, renamed Israel, a prince with God. Live the new life He's given you. Sa atin po, live the new life He's given us. Shed old labels, walk in grace, and pursue the purpose He has set before you. So, hindi kailanman magkakamali ang biyaya ng Diyos. Natanggap mo na, binago ka na, ngayon naman, ipamuhay mo. Sabi mo sa iyong katabi, ipamuhay mo. Amen? Amen? Amen. Ang isang buhay na binago, hindi ka na makasalanan. Binago na tayo? Yes. Hindi na tayo makasalanan. Amen. Ano ang tawag sa atin sa Biblia? Holy. Mga santo. Amen? Ang address ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa lahat ng simbahang pinupuntahan niya, saints. Kaya sabihin mo sa tabi mo, santo ka. Yung iba natatawa. Amen? Wala nang ordinasyon ng pagiging santo. Kung ikaw na kay Kristo, santo ka. Amen? Banal ka. Amen? Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. So, hindi na tayo makasalanan. Kaya tayo ay hindi na nabubuhay sa pagkakasala. Amen? Amen?
ikaw ay matuwid. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay matuwid. Kaya ang katwiran ay mahalaga sa iyo. Amen? Hindi katwiran sa pamamagitan ng ating gawa, kundi ang katwiran na ibinigay ni Kristo sa atin sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hindi sa ating gawa, kundi lahat sa gawa ni Kristo. Amen? So muli, palagi mong babanggitin tuwing umaga, ako ay malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinakuran. Amen? So, malakas, malusog, masigla. Hindi ko naman sinasabi na hindi ka magkakasakit, hindi magbabanta ang sakit, sapagkat nabubuhay tayo sa mundo na ito ng batbat at sakit. Amen? Hindi ko sinasabi, kanina lang, kala ko hindi nababalik ang boses ko. Pero dinideklara natin, kina-counter natin yon. Ako'y malakas, malusog, masigla, grace to it. Babalik agad ang boses ko kasi nung nakaraan, hindi talaga bumalik agad. Amen? Kahapon lang kumakain kami, matindi. Yung ubo ko doon sa kinainan namin, talagang halos maluha ako at nawala ang boses ko. Amen? Pero hindi tayo kailangan manatili sa sakit. Kaya, ang tili natin, magaling na ako. Pinagaling na ako ng Panginoon. Kaya ako'y malakas, malusog, masigla. Sapagkat kasama po yan sa pagbabago ng iyong buhay. Amen? Amen? Marami dito nung nasa biyaya na. Dati maganda na. Ngayon tinitingnan ko kayo. Lalo pang paganda ng paganda. Papugi ng papugi. Bakit? Kasama yan. Amen? Kasama yan. Hindi ka lamang malakas, malusog, masigla. Kundi ikaw ay pogi. Maganda. Amen? Pag nasa bayaya, paganda ng paganda. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? So, let's see them again. Life application number 1. Number 2. Hold on to what God wants to do in your life. And number 3. Think out the new life God wants to give you. Don't let your past hold your present. Number 2. Hold on to what God wants to do in your life. And number 3. Live out the new life God has given you. Of course, ayaw ko pong tapusin ang mensahe nito na hindi bibigyan ng opportunity ang sino man na nandito para tanggapin ang Panginoon at siya'y maligtas. Amen? Ito po ang simula ng bagong season. Bali wala itong mensahe natin ng totoo. Hindi magbabago ang season ng buhay natin. In Christ, your next season is coming and that season is salvation. Amen? Kung sino man ang nandito, hindi pa ginagawa ito, ito ang araw ng iyong kaligtasan. Amen? Amen? Inayayahan ko po ang lahat na tumayo. Itaas po natin ang ating mga